So right now, nandito ako sa Central Park dito sa New York. And sa totoo lang, matagal ko ng dream na gumawa ng Key for the Soul na mga storya ng buhay ng mga tao sa haba ng wala tuloy ako dahil may aso. Ah, sa dami-dami ng mga pinaggagawa ko sa buhay, isa sa mga gusto kong gawin, yung i-capture yung istorya ng soul ng isang tao. Alam natin na lahat tayo meron tayong unique stories to share, and feeling ko dahil sa nangyari sa akin itong nakalipas na mga buwan, sa mga sumusubaybay sa buhay ko, ang aking life partner ng 20 years ay sumakabilang buhay. So pinili ko na magsimulang gawin itong video series na to, rebirth stories ng mga tao at sisimulan ko. Dahil itong lugar na to ay special sa buhay ko. Dahil dito kami last na isa sa mga huling lugar na pinuntahan namin ni Kuya Robert. Pero malamig na siya. Oo, malamig ngayon sa malamig ngayon sa New York. Pero pa spring na siya. So walang mga yelo. So ngayon, gusto kong simulan yung pagkakataon na to na mag-video ng mga individuals na may rebirth and soulful stories to share. At alam ko na ang buhay, habang nabubuhay tayo, meron tayong mga paglalakbay, may mga transformations na nangyayari. So ako ngayon, so dito sa New York maraming mga sirens, and dahil sunny, maraming mga tao sa paligid. Actually, alam naman lahat ng tao kung ano yung istorya at punot dulo ng istorya ng buhay ko. Yung Values Bipolar, ginawa ko siya dahil gusto kong i-heal yung sarili ko mula sa mental illness. So gumawa ako ng mga pagkain na nakakapagpasaya at nakakapagpakalma kapag malungkot ka, kapag bad mood ka, pag stress ka. Pero ngayon feeling ko more than yung biological o psychological, napaka-importante na isama natin yung nourishment ng soul, yung nourishment ng spirit ng isang tao. So kaya ko to ginagawa. Madalas kapag sa nalulungkot pa rin, sobrang nalulungkot pa rin ako. Hindi ko madrama, no? Pero yun talaga yung buhay ng tao. So maghahanap ka ng dahilan para magkaroon ng katuturan yung buhay mo. So eto, gumagawa ko ng video para siguro magkaroon ng meaning at purpose yung buhay ko.
na mag-share ng mga inspiring stories na sa kabila ng pinagdadaanan natin sa mundong ito, nagagawa pa rin natin na ituloy yung buhay, mag-create, mag-share. So, feeling ko, after ng death ng aking life partner of 20 years, na-realize ko, lalo ngayon, na ang pinaka-importante sa lahat, yung human connection. So, syempre, nakakatuwa na ma-enjoy mo yung physical and material joys and treats ng material life, ng physical life. At the same time, maganda na ma-fully integrate din yung soul natin sa mga ginagawa natin. So, alam ko na hindi lang ako yung nakakaranas ng ganito. Alam ko yun. Siyempre, alam ko yun na maybe, I don't want to compare kasi iba-iba yung grief, very unique sa bawat tao. Pero naisip ko, habang nagsasalita ako, may mga nawawalan ng mga mahal sa buhay. So, hindi yun madali. Kaya, very important to at least remember that we are not alone. Siyempre, laging yun yung sinasabi na hindi ka mag-isa. Pero mafe-feel mo lang yun na hindi ka mag-isa kapag natutunan mong buksan yung puso mo. At hindi yun madali kasi gusto mong ipakita na strong ka. So ngayon, ayun, hindi ko alam kung may sense. Napalupa ako, hindi siya kasama sa script. Pero ganun talaga yung buhay, puno ng sorpresa. At honestly, this is also my way to practice kindness and gentleness sa sagradong buhay na meron na okay lang na umiyak, hindi masama. Okay lang na malungkot ka, hindi yung masama. So sa mga panahon na kaya mong ngumiti, hallelujah. Sa mga panahon na hindi mo kayang ngumiti at gusto mo lang umiyak, hallelujah pa rin. So we know that there's a greater power that holds us together. So it's very important to always remember that, sabi ko nga, yung buhay, pag naalala mo at sinuko mo yung inoffer mo yung buhay mo sa dakilang lumikha, it's like you are also claiming the divine power that God has bestowed upon us, na lahat tayo may kapangyarihan. So, napaka-importante na malaman na yung kapangyarihan na yun ay konektado sa kapangyarihan ng dakilang lumikha. Sabi ko, yung kapangyarihan mo, kapag in-offer mo sa Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon sumasa iyo din. At yung kapangyarihan na yan ay hindi lang para sa iyo, kundi para sa ating lahat. So, may hangin, may puno, nagnanamp na yung paa ko sa lamig. So, lahat ng ito yung creative expression ng power na yan. Yun lang. Tagay sa tsaa, tea for the soul.